Brenda, anong kwento ng Dilaw? Mabilis lang. Kwento po ng Dilaw, ako po, actually yung kanta pong Dilaw, hindi po siya talaga for a specific person na talaga romantic. I actually wrote it for myself. Okay. At ang sinasabi mo sa sarili mo sa awit na ito ay? Ako po para sa akin yung best form of love po is hindi siya kagaya ng red. Kasi po lagi pong associate yung love para sa akin ng pula. Na laging sobrang passionate, sobrang, you know, romantic. Obsessive. Ganyan. Exactly po ganun. So, ako para sa akin po yung love is calm and it's like a sunshine, like the yellow sunshine. So, Chill lang. yeah, warmth, self-acceptance. At saka meron kang, there's a word sa chorus na ikaw ang aking Gawang katiyakan ko. you're my certainty. Yes. Ganda. And who is that? You. Me. Ganda naman. Alam mo, tamang-tama ang pinag-uusapan natin. Dahil ang ating for today's talk ay may kinalaman, ito, isasali kita dito dahil Sige po. ang mga awitin mo ay hugot sa mga kwento ng buhay. Yes. Hindi lamang buhay mo, buhay ng mga kaibigan, but buhay naming lahat. Yes. Sometimes you write a song without really knowing that you're writing the song for all of us. Because you're writing it for yourself. Yes. Katulad ng self-love. Katulad na lamang po nito, muling nagsama po si Paulo Contis at ang kanyang ex-wife na si Lian Paz, kasama ang kanilang dalawang anak na babae. Nangyari ang kanilang pagkikita kamakailan po sa Cebu. Mga ilang buwan nang nagkaayos si Paulo at Lian, pero hinintay niya ang birthday ni John Cabahog. Ang partner po ni Lian ngayong araw para isapubliko ito dahil malaki ang naitulong ni John para magkaayos sila ni Lian. Sa kanyang post, nagpasalamat si Paulo kay John for allowing him to see Lian and his daughters and for taking care of the kids. Nagpasalamat din si Paulo kay Lian for her kindness and forgiveness. Nangangako si Paulo na hindi niya sasayangin ang pagkakataong ito and to have a constant communication with them. Hindi na dinitalye ni Paulo ang ilang pa nilang napag-usapan ni Lian dahil ayaw na niya itong isapubliko. And this past years, pinili rin niyang manahimik habang inaayos niya ang ilang mga bagay sa kanyang buhay. You know, I wanted to read this in your presence kasi malaking bagay dito yung self-love. Yes. Di ba? Hindi ka pwedeng makipag-ayos sa mundo kung walang pagpapatawad, Yes po. kung walang humility, Yes. kung walang pagmamahal. I love Paulo Contis. You know, for all his flaws, katulad natin, lahat naman tayo, di Yes ba? po, yes. May mga kahinaan tayo. But it takes a lot of courage to be able, di ba? You wanna say something? Go ahead. Courage. Ako po para sa akin, when I was writing this song, I was reading a book saying things about courage. Ako para sa akin yung courage kasi it's many things. It's many things. Pero po para sa akin sa pagpupursue ng dream na to or tao man, you know, the courage and the courage of acknowledging that you are not the best and you are not perfect. The courage to sit down with your demons, you know, with your flaws. Ako po para sa akin, yun yung talagang nagsa-start po doon yung totoong pagmamahal. Hindi lang sa atin, hindi lang sa sarili mo, kundi sa mga tao nakapaligid sa'yo. Pag minahal mo na yun, pag nagkaroon ka ng courage to love these things, yun po yung totoong pagmamahal. And the courage to be humble. The courage Yes to po. love. Yes. Natutuwa ako sa kwento ni Paulo dahil naayos, lahat pala talaga nakukuha sa magandang pag-uusap. Yes. And in God's good time talaga. Yes po. In God's good time. Maraming salamat. Kaya, Paulo, if you're watching, maraming salamat for sharing this story with us. Na kahit gaano kahirap minsan yung nangyayari, yung mga eksena natin sa Yes. buhay, pero kung meron kang pagmamahal Yes. na sapat, lahat pwede.